Patakbong yamakap si Hilda kay Mirror at humingi ng tawad sa pinsalang natamo nito dahil sa kanya. Saad naman ni Mirror na naunawaan niya ang pag-aalala ni Hilda sa kanyang mga kapatid at wala siyang kasalanan sa nangyari. Nakangiting nagpasalamat din si Hilda kay Coco, ngunit ang pasaway na vampira walang ibang inisip kundi ang makasipsip ng dugo, kaya't kaagad siyang nakatikim ng suntok kay Mirror. Matapos ang pangyayaring iyon dumating ang resulta ng pagpupulong na ang dalawang vampira ay kayang kontrolin, sapas siya ng 3 bishop inanunsyo ng cardinal ang tuluyan nilang pagtitiwala kay Suyok at Coco na mapabilang sa experimental unit. Wala nang nagawa pa si Cecilia kundi tanggapin ang pasya ni Helena. Inatasan niya naman si Mirror na mamuno sa grupong kanilang bubuuan na tinawag niyang Team Mirror. Matapos ang pagpupulong masayang nagpaalam si Hilda kay Mirror, samantalang hindi man lang lumingon sa likuran ang couple na So Dominic. Nag-aalalang bilin naman ni Lucia na tawagan siya ni Mirror sakaling kailangan ito ng tulong, at huwag puwersahin ang sarili dahil hindi pa naghihilom ang kanyang sugat. Dagdag pa niya na kung sakaling magpasaway ang dalawang vampira lilipad siya kahit pamula sa malayo matulungan lang si Mirror. Bigla namang sumingit sa umasapan si Cecilia madilim ang mukha nitong tinawag ang pangalan ni Mirror. Saka pinaalalang ang pangunahing layunin ng Vatican ay magsalba ng buhay ng mga tao laban sa vampira. Pagbabante niya na kapag nilabag ni Suyok at Coco ang layuning ito, siya mismo ang tatapos sa dalawa upang mapunan ang kanyang tungkulin. Madilim ang mukha niyang naglakad paalis matapos sabihing ingatang mabuti ni Mirror ang pagbabantay sa dalawa. Sa isang banda matapos ang araw na yun nagtungo si Suyok sa Vladivostok, Russia. Binati niya ang matandang nasa kabilang lamesa na tinawag niyang Ivan. Walang paligoy na sinabi ni Suyok na kailangan niya ng tulong ng matanda. Ngunit nakayukong saad nito na nakalimutan ni Suyok ang ginawa nito sa kanya noon, sabay tanggal ng sombrero at pinakita ang bulag at mapiklat na kabilang mata. Saad pa ni Ivan na hindi niya makakalimutan ang araw nang mawala ang kanyang boss at mata dahil kay Suyok. Sabay-sabay na tinutok ng mga tauhan ng lalaki ang kanilang armas sa ating bida, samantalang nanatiling kalmado naman si Suyok. Ayon kay Dominic ang mga yakuza na umatake sa hotel ay nakitaan ng sintomas ng isang vampira kaya't sinuri nila ang bakay ng mga ito, ngunit hindi tugma ang hinala nila matapos mapag-alamang ang lahat ng mga ito ay tao. Gayunpaman isang kemikal ang nakuha nila mula sa mga ito na marahil may relasyon sa abilidad na kanilang pinakita. Isang buwan na ang nakakaraan ng lusubin ng mapuksa ng mafia ang Russian branch, at nakitaan din ng parehong kemikal ang mga napatay na mafia. Alam nilang dapat nilang pagtuunan ng pansin ang nasabing kemikal, kaya't kaagad silang nagdesisyon na simulan ang misyon. Sa loob ng malaking building sa Vladivostok branch habang binibenendahan ni Mirror ang sugat, ay siya namang pagdating ni Suyok. Agad na bati naman ni Mirror na inakala niyang babalik ng duguan si Suyok matapos humarap sa gulo. Ibinalita ng ating bida na alam na niya ang pinagtatagwan ng Nanayama Yakuza, nakabuo na din siya ng plano kung paano papasukin ito kaya't hiling na pakinggang mabuti ni Mirror. Tanong naman ni Mirror kung paano nakuha ni Suyok ang impormasyon, gayong bago pa umalis sinabi niya ding siya ang dumukit sa mata ni Ivan noon. Hindi naman nagpaliwanag si Suyok sa halip ay pinaliwanag ng malinaw ang kanyang plano. Matapos mapakinggan si Suyok pinuri ni Mirror ang ating bida, saad pa niya na inaasahan niya na ito sa isang top agent. Bilang pagsunod sa plano isang seksang kasuotan ang sinuot ni Mirror, halos hindi siya makilala dagdagan pa ng suot na wig at contact lens. Sinabi ni Suyok na kailangang pagtiisan ni Mirror ang kasuotang ito, dahil hindi siya maaaring pumasok sa teritoryo ng vampira habang nakasuot ng kasuong pangpari at dala ang kanyang espada. Nakatayo sila sa harapan ng isang club habang ini-inspeksyon ng bantay ang kanilang suot. Hindi naman maiwasang mairita ni Mirror hindi dahil sa wig at contact lens kundi dahil sa kasuotang pinili ni Suyok na halos labas na ang kanyang kaluluwa. Hinarang naman sila ng bantay nang makitang balot ng jacket ang katawan ni Coco, sininyasan naman ito ng ating bida kaya't kaagad ibinaba ni Coco ang zipper ng suot na jacket. Mabilis silang nakalampas matapos ipakita ni Coco ang matambok niyang kokomilon, kaagad silang naghiwalay upang simulan na ang naka-assign na task sa kanila. Natigilan si Mirror nang makita ang magulo at maingay na club, nagsasayawang babae at lalaki at mga di nararapat na gawain. Bigla naman siyang tinapik ng isang lalaki na kanyang ikinagulat, ngunit hindi niya inaasahang pareho silang ng lengguwahe nito.
Tanong ng lalaki kung nais bang sumama ni Mirror sa kanilang silid. Sabay kaway naman sa kanya ng isa pang lalaki. Hindi pa nakakasagot si Mirror ay kaagad na siyang hinailan nito paalis. Sa kabilang banda nang makapasok si Suyok sa isang silid agad siyang nagduda matapos wala man lang siyang nakita kahit na isang kalaban. Naglakad siya papasok hanggang sa marating ang dead end, saka nagpakita ang mga kalaban na kanina pa niya inaantay. Sa kasamaang palad na hulog sa bitag ni Ivan ang ating bida, nasa harapan niya ang bastardong lalaki kasama ang mga tauhan nito. Matagal nang inintay ni Ivan ang araw na ito dahil pinangako din ni Katerina sa kanya na kung ibibigay niya si Suyok, bilang gantimpala siya na ang magiging pinuno sa lugar. Pagbabanto pa niya na hindi na mahihirapan si Suyok kung susunod na lang siya at hindi naman lalaban, dahil lahay ng tauhan niyang naruroon ay may dalang silver ammo. Saad din ni Ivan na hindi na kailangang alalahanin ni Suyok ang kanyang girlfriend, na marahil ay nahulog na din sa inilatag nilang bitag. Ito na ang katapusan ni Suyok para kay Ivan, ngunit bago yun matalim ang tingin ng bastardo sa ating bida at planong gawin din sa kanya ang pagdukot sa kaliwang mata. Walang kaalam-alam ang bastardo na nakita ng lahat ni Suyok ito sa kanyang isip bago pa magpunta sa club. Alam niyang isang patibong ang nagiintay sa kanila sa pagpasok sa lugar, base pa lang sa di mapapagkatiwala ang mukha ng bastardong matanda. Hinubad ni Suyok ang salamin sa kasarkastikong nagpasalamat sa pasunod ni Ivan sa plano. Nang ibigay noon kay Suyok ang misyon upang tapusin si Ana at ayon sa kanyang investigasyon, hindi nakikipagtulungan ng Nanayama Yakuza sa ibang organisasyon kundi sinasakop nila ito. Doon napagtanto ni Ivan na siya ang nahulog sa patibong ng ating bida. Gayunpaman hindi nawala ang kumpiyansa niya na wala nang magagawa pa si Suyok. Sa utos ni Ivan walang alinlangang pinaulanan ng bala ng kanyang mga tauhan si Suyok. Sa isip-isip ni Ivan siguradong walang kawala si Suyok sa dami ng nagliliparang pilak na bala patungo sa kanya. Ngunit nagkamali siya nang makitang patakbong sumugod si Suyok patungo sa kanila. Gayunpaman sa isip ni Ivan kahit isang bala lang ang tumama dito paniguradong babagal ang kilos ni Suyok. Samantalang baliwala naman itong iniiwasan ni Suyok at sinasalag gamit lang ang maliit na punyal. Nanlaki na lang ang mata ni Ivan nang mapagtantong huli na para sa kanila at tuluyan ng nakalapit ay Suyok sa kanilang kinaroroonan. Sa kabilang banda patuloy sa pagsasayaw sa club si Coco at tumigil lang siya nang tawagin ni Suyok mula sa kabilang linya. Utos ni Suyok na sundan ni Coco ang amoy ng dugo ni Mirror upang matunten ito. Kaagad namang hinubad ng babae ang suot niyang masikip na damit at wig saka mabilis na umalis sa lugar. Sa isang banda patuloy sa pagsasalita ang bastardong matanda habang nakadikit sa pader at pinagmamasdan ang nagkalat na katawan ng kanyang mga tauhan. Nakangisi ng Saad na hindi malalaman ni Suyok ang kanilang plano anumang gawin ito, bukod doon malaking katangahan na isang babae pa ang isinama niya sa lugar ng mga kaaway. Pagmamalaki pa niya na walang anumang makukuha sa kanya si Suyok, at paniguradong wala ng malay na girlfriend niya ngayon at para nalang cute na pusa. Inabot naman ng kademonyuhan si Suyok at binaril sa balikat ang madaldal na matanda. Nang inig ito sa takot nang ipaalala sa kanya ni Suyok kung anong ginawa niya noon dito at kung sino siya. Hindi naman inaalala ni Suyok ang kalagayan ni Mirror, sa kasaad na kung may dapat na mag-alala yun ay ang mga tauhan ni Ivan. Nang akmang hahawakan na ng bastardong lalaki ang walang malay na si Mirror, bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay na ikinagulat ng lalaki. Baliwala niyang inikat ang braso nito habang bakas sa mata niya ang pagiging malakas na bishop. Susugod pa sana ang isa pang lalaki ngunit malakas na sipa ang tumama sa mukha nito. Taranta namang napasigaw ang iba pang lalaki na inakalang sinugod sila ng mga kaaway, hanggang sa mapalingon ang isa at makita ang isang babae. Natulala na lang siya sa mahiwagang bibingka ni Mirror na balot ng itim na panty. Sa lakas ng isang bishop walang kalaban-laban ang mga bastardong lalaki na parang kidlat sa bilis niyang pinatumba. Kasama na sa plano nila ang pagkunwari ni Mirror na mawala ng malay, dahil alam niyang ang mga bastardong kalaban ay gagamit ng ganoong panlilinlang upang makuha ang kanilang target. Nagdalawang isip pa noon si Mirror kung lalapitan ba siya ng mga lalaki, ngunit dahil matalino ang ating bida pinagsuot siya nito ng nakakaakit na kasuotan. Aminado si Mirror na lahat ng plinano ni Suyok at unti-unting nagtatagumpay, at upang ipaalam ito sinubukan niyang kontakan ang ating bida. Bigla namang kumirot ang sugat ni Mirror at nakitang bahagya itong nagdugo.
Bago umalis pinaalala na sa kanya ni Suyok na huwag niyang puwersahin ang sarili at antayin silang dumating. Gayunpaman nung nagkukuwanri siya kanina na walang malay na dinig niyang sinabi ng mga lalaki na siya na ang huli sa mga biktima. Alam niyang bukod sa kanya ay madami pang ibang babae ang nanganganib ang buhay. Naglakad palapit si Mirror sa isang pintuan sa ilalim na silid. Kaagad siyang humingi ng tawad kay Suyok sa isip sa hindi niya pagsunod sa planong magintay, bilang Vatican isa sa layunin niya ang protektahan at magligtas ng buhay. Pagbaba niya sa underground naalala niyang madaming sasakyan ang nakapark sa club, ngunit kaunti lang ang naruroon sa lugar na pinagdalhan sa kanya, nangangahulugan lang ito na marami pang ibang lugar na pinagdadalhan sa mga biktima. Pagtataka niya pa na mayroong operating room na makita at napakaraming kulungan na wala namang laman. Nakita naman ni Mirror ang isang bagay sa sahig na may nakasulat na salitang dugo. Ganon na lang ang gulat niya nang may magsalita mula sa likod na nagtanong kung paano siya nakadating doon. Sinabi pa ng babaeng ahas na lahat ng mga tao ay dapat na ilagay na sa kanilang kabaong, sabay tanong kung sino talaga si Mirror.